Quick and curious question mga ka-dancer. Ano-ano yung mga money mistakes na nagawa nyo in the past or money beliefs that you had before na nagtulak sa inyong magbago at pinagsisisihan nyo na ngayon? If you were given a chance to change any of it, ano kaya yung babaguhin ninyo? Bakit ko tanong? Because today, ang pag-uusapan natin ay my 3 worst mistakes that I did in the past. Just like everybody else mga ka-dancer, ako rin po ay may pagkakamali sa pag-manage ng aking personal finance or kaperahan. At syempre, meron ako mga tutunang money lessons doon na i-share ko sa inyo ngayon. Sabi nga nila, you don't grow from the moments you win or succeed, but instead, you learn from the moments that you fail and when you're struggling. Ano nila? Wait lang. Rose Gastos of Finance and Big Stuff. So, ano-ano nga ba yung mga financial mistakes na nagawa ko in the past? My first worst financial mistake that I did in the past was I hoarded a lot of fashion magazines. As in, a lot. Siyempre, nung bata-bata pa tayo. Wait lang. Bata pa naman tayo, diba? Matindi yung pagkahumali natin sa fashion or sa brand, napaka-brand conscious natin. Kasi we think that kapag branded yung suot mo, iba yung tingin sa iyo ng tao. At isa sa mga dahilan kung bakit napaka-brand conscious natin is because of peer pressure. Peer pressure kasi ayaw natin maging tampulan tayo ng tuksuhan, mabuli tayo, or may marinig tayong hindi maganda sa ibang tao. Kaya nga ang easiest way na ginagawa natin para ipamulandakan sa ibang tao na we belong in that society or in that group is magsuot tayo ng branded na gamit or gumamit tayo ng mga mamahaling bagay. Thinking na in that way or in that sense, makakakuha tayo ng respeto or ng approval from other people. Based doon sa kung ano lang yung panlabas na anyo natin. Pero hindi natin sila masasisi kasi yun ang nakasanayan ng karamihan and at the same time, yun din to ang ini-impose ng society na kinabibilangan natin. Na-experience ko rin ba mga ka-dancer na sa isang sulok may magtotropa, tapos dadaan kayo, biglang magbubulungan, tapos titinang ka mula ulo hanggang paa, tapos biglang magtatawanan, tapos magbubulungan ulit. Hindi guys mga peg. That is the ugliest effing skirt I've ever seen. Ano kaya ang maiisip mo? Anong mararamdaman mo ng mga oras na yun? Ako na-experience ko yung ganun eh. Pero sa case ko, sinabi sa akin kung ano raw yung mali sa itsura ko. Noong mga time na yun, papunta kami ng mall, hindi ko na maalala kung anong gagawin namin sa mall. Sus ko naman, napakatagal na nun. Plus years ago na yun. Pero noong time na naalala ko lang, yung forma ko. So, ang forma ko nun was, I was wearing parang 3/4 na shirt na red yung sleeve, tapos white yung gitna. Tapos naka-denim skirt ako na 2 inches blue denim. Tapos yung sleeve na nasa likod. Diba ba yung sleeve ako na ganyan yung sleeve? So, hindi naman siya masyadong malaswang tingnan. Siyempre, decente yung suot ko. Uso naman ng mga panahon na yun yung pormahan ganon. Very mindful, very demure. So, I think it was okay. Tapos, all of a sudden, biglang may magsasabi sa'yo na hindi maganda yung porma mo. Ang pagkasabi nila was that, bakit ang porma mo? Kasi, kung ganyan yung pormahan mo, walang magkakagusto sa'yo. Hindi ka makakapag-asawa. Kapag nasa teenage years ka pa lang, andun pa lang yung time na binibuild mo pa lang yung identity mo, yung image mo sa ibang tao. Tapos marinig mo yung mga ganong salita. Ang masaklap nun, nanggaling sa mahal mo sa buhay. Therefore, ang naging epekto nun sa self-confidence ko, sobrang bumaba yung tiwala ko sa sarili ko. Just because someone told me na may mali sa akin based on what I was wearing. Kaya since then, nagsimula akong mangolekta ng different fashion magazines. Hindi lang isa ha, 4 na publisher po ng fashion magazine na pinag-ukolekta ko noon. Hindi lang naman yung fashion magazine ang gastos mo eh. Kasi nga gusto kong baguhin yung image na meron ako. Gusto kong sumabay sa uso para hindi na ako masabihan na laos ako, lost lang ako. Siyempre, kung ano yung nakikita ko dun sa magazine, binibili ko rin. So, ang laki po ng gastos ko ng mga panahon na yon dahil nga sumusunod ako sa uso kung ano man yung lumabas this month, next month, susunod na mga buwan. Kaya ako nagkaroon ng idea na maging brand conscious. Branded kasi may dinidenote na parang angas kapag branded yung suot mo. Second is that, gusto mo branded kasi kapag branded yung suot mo, in ka. Sumasabay ka sa uso, hindi ka laos. Yun nga, sumasabay din po yung paggastos ninyo sa pagpalit ng trend. Kasi nga naman, kapag walang brand yung suot mo, ay mo isipin ng mga tao nang mahirap ka.
Kaya gusto mo branded yung suot mo. Kasi nabibuild yung image na mayaman ka kapag laging branded yung suot mo. Yung karamihan sa atin, binabase natin yung approval or yung respect natin doon sa tao. Based doon sa kung anong nakikita natin. Kung ano yung suot niya, ano yung brand na meron siya, ano yung gamit na binibili niya, ano yung mga material possessions na meron siya sa buhay niya. Alam mo, na-realize ko after a while, after ilang years na nalampasan ko na yung stage na yun, una ko napansin, very glaring sa mata ko, is yung kalat, yung clutter na na-build up ng pag-collecta ko ng mga fashion magazines na hindi ko naman na napakikinabangan, hindi ko na nagagamit kasi namampas na ako sa stage na yun eh. Second is that after that stage of proving my worth based on what I wear, what I buy. To prove to everyone that I work... What? That I was somebody. Oh, you are so full of crap. Is that yung sinayang kong pera? Parang tinitingnan ko yung clutter na yun, yung piles of magazine na meron ako. Grabe, ganun kalaking pera na ginastos ko from all those years na nag-iipon ako ng fashion magazine. Kasi bibili ko pa yung mga kung ano nakikita kong produkto doon sa loob ng fashion magazine cover na yun. Just imagine how wasteful it is. And lastly, is yung time na ginugol ko kakabili ng magazine sa iba't ibang tindahan, iba't ibang mall, para lang magkaroon ako ng copy. Kasi may mga times na yung ibang mall na malapit sa akin, wala pa silang copy. Pupunta ako sa ibang mall at doon ako maghahanap ng magazine na yon. Though I'm not saying na wala akong napala sa mga kinukolekta kong fashion magazine, but comparing doon sa mga tips and hacks na nakuha ko doon sa mga pangilang-ilang fashion magazine, mas maliit as compared doon sa amount ng pera na binayaran ko doon sa kalahatang fashion magazines na meron ako. Anong lesson dito? The very important lesson here is that trends come and go. So, uso yan ngayon. Next week, hindi na. 2 weeks from now, iba na naman na mauuso. Swerte nga niya pag tumagal na yan ng isang buwan eh. Pero ma-realize mo kapag lagi kang sumusunod sa uso, ang dami mong gastos. Sayang yung pagbili mo doon sa kung ano-ano naman yung mauuso ngayon. Tapos after a while, hindi mo na siya pakikinabangan. Itatambak mo, magiging clutter lang din siya. Tapos marirealize mo kung gaano kalaking amount ng pera yung masasayang mo. Na sana, inallocate mo na lang sa mas worth it na financial goals na meron ka. My second worst financial mistake before was my first ever mobile plan. 2013, I signed up for a mobile plan contract. Noong time kasi na yun, ni-require kami ng aming employer na kailangan maging responsive kami sa aming emails. Kasi nga kapag si client, hihintayin ng response, syempre kailangan mo nung sumagot. Sa case ko, naka-prepaid lang ako. Tapos yung phone ko, wala naman siyang internet capacity. So, hindi siya nakakapag-search. Hindi mo nga magagamit. Parang pang-tawag at pang-text lang. Noong time na yun, syempre kailangan mag-comply. It was a requirement eh. Ginawa kong plan doon sa tindahan na yun was around 399 or 499. So, hindi ko na maalala kung yung specific. Pero hindi siya lalagpas ng 500. Kasi feeling ko noong time na yun, yun lang yung enough na alam ko sa sarili ko na sapat na yun. Yun yung need ko. In which, after 2 weeks, na-realize ko, nakukonsumo ko na yung plan. So, bumalik ako sa tindahan nung pinagawa ko ng plan ko. And sabi ko doon sa nakausap ko ng customer service, mag-upgrade ako ng plan. Yung kasunod noon, parang 699 or 799. Hindi ko na maalala talaga yung specific. Sabi niya sa akin, pwede naman daw. Kasi nga, naka 2 years lock-in ako sa mobile plan. Yan, di ba? Ganun pa yung uso natin. 2 years ang lock-in contract mo. So, ganun ako kung pwede pang mag-upgrade since 1 month pa lang naman yung lumilipas sa pagkuha ko ng plan na yun. So, sabi, pwede naman daw. Sabi ko, mag-i-incur pa ng additional charges on my part. Kasi kung meron, hindi na lang. Tatsagain ko na lang yung kung anong current plan na meron ako. Sabi niya, wala naman daw. So, ako, okay, sige. Bigyan ako ng bagong contract. Pirma naman ako. I thought, all those times na ginagamit ko yung plan ko, yun lang yung ang babayaran ko. Pagdating ng bill sa akin, after 1 month, nagulat ako. As in, naghulog ako sa bangko nung nakita ko yung bill ng plan ko. Ang nire-require sa akin ng plan ko na bayaran ko ay nasa 12,000 pesos lang naman. Sabi ko, wait lang, bakit ganito? Bakit ganito yung plan ko?
Kasi ang expected ko kaya ka may plan kasi para hindi ka mag-exceed, di ba? Siyempre, ikaw na nagulat na kung gaano kalaki yung plan na babayaran mo, balik ako doon sa tindahan, punta ako ng customer service. Doon ko na-realize na sobrang worst, talagang worst yung customer service nila. Di ba? Kukuha ka ng number doon sa customer service para matawag ka. Mag-aantay ka lang naman na at least 1 hour up to 4 hours bago matawag yung number na hawak-hawak mo. Just imagine kung ilang oras yung masasayang mo kakahintay doon sa pagtawag sa'yo ng customer service. Time na yun, sobrang pissed off ko na kasi ilang balik na ako dun sa customer service nila. Hindi pa rin nare-resolve yung issue ko. Nung one time na natawag yung number ko, kasi syempre yung 4 hours, hindi ka na makapag-antay. Minsan gutom ka na, nag-CR ka, kailangan bumalik sa opisina. So pagdating ko doon sa customer service, sabi ko, bakit ganon? I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Sige, explain. Sabi ko, hindi naman ako nag-sign up sa ganito, ganyan. Tapos, sabi ko, pwede mo pakiayos. Sabi sa akin, sige po, i-resolve po natin. Ito po yung ganyan. Bibigyan ko po kayo ng ticket number, chubalas. Sabi ko, kailan magre-reflect yung changes? Sabi niya, next month po, next billing niyo. Mag-aantay ka pa ng 1 month para malaman mo kung nag-reflect na yung changes. Alam niyo, after 1 month, ganun pa rin yung bill ko, 12,000 pa rin. Ilang buwan akong nag-TTS na bayaran yung 12,000 na yun kasi kailangan ko yung data because I have to be responsive doon sa email ko until such time na napagod na ako dahil nga lahat ng sahod ko doon ko lang po binabayad. At kinapalan ko na rin yung mukha ko sa mga kasama ko na makigamit ng data na meron sila. Hindi ko na ginagamit yung telepono and yet 12,000 pa rin yung billing statement sa akin month after month. In fact, kinumpit ko kung magkano yung cellphone. 12,000 lang naman yung phone and yet 12,000 na yung binayaran ko sa kanila. Hindi po ba yun sapat? At limited ako sa ibang telco at doon ako kumuha ng plan. I was treated right and kapag meron akong concern sa aking mobile plan, nare-resolve agad. Hindi ako pinapaas at hindi kung ano-ano yung pinapangako sa akin na hindi naman talaga natutupad. Although I'm not saying na it's the same with everybody kasi baka sa case nila iba rin. I'm just telling a story kung ano yung nangyari sa akin. Anong lesson dito mga ka-dancer? Ang very important lesson dito sa na-share ko sa inyo is bago kayo pumirma ng kahit anong kontrata, kahit anong service, especially if it's subscription business model, pag-isipan nyo ng maigi. Lagi mong iisipin ang iyong opportunity cost. Kasi kapag napirmahan nyo na yung kontrata na yun, ang hirap lumabas. Grabe yung pagsisisi mo na sana hindi ko na lang kinuha yung service na yun. Kaya every time na meron kayong bibilhin, may kunin kayong service, always ask for a review. Tingnan nyo, mag-search kayo sa online kung ano yung review ng services ng company na yon at mag-compare kayo. Huwag kayong basta pumirma kasi ito yung mura. Baka kasi yung mura na yun, papamura kayo ng ilang taon para lang makawala doon sa kontratang pinirmahan ninyo. And always read the fine print. Be wise enough to ask a lot of questions about the services. Huwag kayong pirma ng pirma. Kasi nakakatakot at kasumpa-sumpa yung matali ka sa ganoong services. That's why you have to know your consumer rights para alam din po ninyo na hindi kayo madaling sway doon sa kanilang scare tactics because you know how to fight for your own right. But, ka-dancer, if you know in your heart na may mali din sa part nyo or may lapses sa part ninyo, pay your duty kasi baka sa side nyo rin yung pagkakamali. Pero kung lahat na ng angles tinignan ninyo, wala kayong pagkakamali, then fight for your right. The third and last worst financial mistake that I did in the past, mga ka-dancer, was that only paying the minimum. I only paid the minimum amount due every month sa aking credit card balance before. Dati kasi, ang turo sa amin was that, pag kunyari ginagamit mo yung credit card mo, pagdating ng billing statement, may dalawa kasing amount doon. It's either yung mabayaran mo ba yung total outstanding balance or yung minimum amount due. Ang turo sa amin was that, bayaran daw namin yung minimum amount due lang. Kasi in that sense, kapag minimum amount due lang yung binabayaran mo, nauutakan mo yung bangko. And nauutakan mo yung bangko in such a way na papaikot mo pa yung perang meron ka. Ngayon, na-realize ko din, after a while, or ilang years after, na mali yung ganong practice. Kasi kapag minimum amount due lang yung binabayaran mo, lumulobo lalo yung utang ng credit card mo kasi hindi mo nababayaran yung principal balance ng utang mo or yung outstanding balance ng utang mo sa credit card. Nawa ko nung time na yun, inipon ko lahat ng billing statement na meron ako doon sa bangko na yun. And kinumpit ko lahat ng finance charges doon sa billing statement na yun. And lo and behold, nagulat din ako na ang binayaran ko sa kanila for the finance charges alone was tumataginting na 277,000 pesos lang naman. Wait, what?
nung nakita ko yun, grabe yung pagsisisi ko na sana inaral ko pa ng maigi itong paggamit ng credit card. Kasi yung 277,000 na yun, sana ininvest ko na lang sa ibang financial goals ko. Kesa nasayang sa pinagbayad ko doon sa bangko na nag-issue sa akin ng credit card ko. Kaya since then, every time na ginagamit ko yung card ko, it's just for the points. Every month, dating yung billing ko, binabayaran ko na ng buo kung ano man yung outstanding balance ng aking credit card sa buwan na yon. At kung may bibili man ako ng kahit na ano, or meron ako i-charge sa credit card ko, I make sure na it's a need or talagang kailangan ko siyang bilhin. Kasi nga yung credit card, tukso yan eh. Tukso yan sa mga taong wala pang disiplina kung paano gamitin yung credit card. And gusto rin talaga nila na yung practice na minimum amount due lang yung binabayaran. Kasi doon sila kumikita. Ikaw na bago pa lang nagagamit ng credit card, syempre hindi mo pa nabibuild yung disiplina. Mapapabayad ka talaga ng mas malaki kumpara doon sa kung ano man yung binili mo doon sa yung credit card. Sa lahat ng financial mistakes na nagawa ko in the past, actually hindi ko nasama yung iba eh, pero kasi sobrang haba na ng video. Ito yung sa pinagsisisihan kong financial mistake na nagawa ko. Kasi yung 277,000, yun po yung pinakamalaking financial mistake na nagawa ko. Na sana yung pera na yon inallocate ko sa mas importanteng financial goals. And at the same time, hindi na naman pera yung nasayang dito eh. Pati yung panahon na binabayaran ko yung credit card ko at yung panahon na sana wala akong utang na binabayaran. Kasi po, kapag kayo ay nagbabayad lang ng minimum amount sa inyong credit card, mas hahaba yung panahon na matapos ninyo yung utang ninyo. At the same time, mas malaki po yung interest na babayaran nyo doon sa nag-issue sa inyo ng credit card. Anong lesson dito mga ka-dancer? Learn from other people's mistakes. Kaya nga po namin sinishare sa inyo yung aming pagkakamali para matutunan nyo rin yung lesson dito. Hindi nyo kailangan pagdaanan on your own yung na-experience namin. You can learn from other people's mistakes. At the same time, kung meron kayong credit card accounts, make sure po na namamanage ninyo at talagang enough yung income ninyo to pay off yung inyong credit card. Kasi kung sobrang dami ng credit card na meron kayo at hindi nyo na alam kung anong line yung bayaran, minimum amount nyo lang po yung binabayaran nyo every month, there's something na kailangan nyo i-adjust sa inyong finances. Maka it's time for you to remove some, cut off yung ibang accounts niyo at mamanage niyo na maayos yung inyong finances. Kasi kapag meron pong outstanding balance na naiiwan sa credit card niyo, doon na charge yung interest fees ng bangko. And yun nga, bayaran niyo on time kasi para hindi kayo magbayad ng late penalty na pwede rin dumagdag sa interest na i-charge sa inyo. Share niyo yung inyong own money mistakes doon sa ating comment section sa baba. Let's learn from each other. This is Rose of Finance and Beats. Thank you for watching this video. Please like this video. Comment down below kung ano po yung mga topics na gusto nyo pag-usapan natin when it comes to personal finance management. Subscribe to my channel para ma-notify kayo sa aking mga bagong uploads. And share this video to your loved ones, to your crew, to your relatives. Alam nyo na yung mga ka-dancer. And I'll see you on my next vlog. Bye!